Marahil ay kung naririnig natin ang salitang propaganda ay nasa medyo negatibo ang konotasyon nito. Ngunit ang kilusang propaganda na binubuo ng mga ilustrado na kapag-aral sa Europa ay naglayang impluwensyahan ng mga Pilipino laban sa maling katuruan ng mga Espanyol, partikular na ng simbahan. Ilan lamang sa mga ideyang kanilang ipinamulat ay ang nasyonalismo, social justice at anti-clericalism. Kaya mas nararapat lamang na isipin na ang kanilang mga hakbang ay hindi literal na propaganda, bagkus ay anti-propaganda. Nagsimula ang lahat sa pagbubukas ng Suez Canal noong 1869 at dahil nga na ang kurikulum sa edukasyon ay kontrolado ng simbahang Katoliko, mas minabuti ng mga mayayamang pamilya na doong pag-aralin ng kanilang mga anak sa Europa at Espanya. Doon nila nasaksihan ng mga movements katulad na lang ng Enlightenment, Liberalism, at iba pang mga movements na sumasaklaw sa prinsipyo ng kalayaan, justice, freedom, individual rights, at self-governance. Sa kanilang pakikibaka at misyon ay ginamit nilang battle machine ng La Solidaridad upang ihayag ang kanilang mga mithiin na magkaroon ng reforma sa parehong relihiyon at gobyerno ng Pilipinas. Sa panahong ring ito ay sinulat ni Rizal ang kanyang mga political novels, No Limit Tangere o Huwag Mo Akong Salingin noong 1897 at El Filibusterismo o The Reign of Greed noong 1891. Lumabas ang tatlong prominenteng pangalan na nanguna sa propagandist movement. Ito ay si Graciano Lopez Haina, Jose Rizal at si Marcelo H. del Pilar. Long story short, nabigo sila sa kanilang mga adhikain. Ayon kay Bernard noong 1974, ito ang mga dahilan kung bakit sila nabigo. Una, ang mga internal problems sa Spain ay nagdulot na hindi nila pagtuunan ng pansin ang mga plataporma ng mga reformista. Pangalawa, ang diaryong La Politica de España and Filipinas na pagmamayari ng simbahang Katoliko ay hinarangan ng pagsalungat ang mga plataporma ng mga reformista at tinipensa nito ang mga interes ng Espanya. Pangatlo, ay ang kawalan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng mga conflicting ideas. At pang-apat ay ang kakulangan ng pondo o salaping magagamit sa mga aktibidades ng mga reformista sa Europa. Sa panahon kung saan may halin tulad na lamang ang journalism sa vlogging at kung ano-ano pa mang online content at katawaan, isipin ng mga trabaho ng journalist ay hanapin ang katotohanan. Isiwalat ang mga kabalbalan ng mga social issues at higit sa lahat ay paglaban ng public interest. Katulad ng mga reformistang sila Haina, Marcelo at Rizal, tunay independence mightier than the sword.